Nang ang isang sundalo na ito ay naloko ng sarili niyang mga nakatataas at nawalan ng napakalaking halaga ng pera, unti-unting napuno ng matinding galit at sama ng loob ang kanyang puso, isang galit na halos walang sinuman ang nakapansin. Ngunit nang tuluyan itong sumabog, nauwi ito sa isa sa pinakamatinding mass shooting sa kasaysayan ng kanyang bansa. Kapag pinag-uusapan ang malawakang pag-atake o mass shooting, hindi kadalasang naiisip ng mga tao ang mga bansa sa Asya. Karamihan kasi sa mga ito ay kilala bilang ligtas at payapang mga lugar, pero hindi ito totoo sa lahat ng pagkakataon. Sa Thailand, mas karaniwan ang mga krimeng may kinalaman sa baril kaysa sa inaakala ng marami. Sa katunayan, kabilang ang Thailand sa mga bansang may pinakamataas na bilang ng mga taong nagmamay-ari ng sandata sa Asya. Dahil legal para sa mga sibilyan ang pagbili ng sandata, mataas din ang bilang ng mga krimen at pagkakitil na dulot nito. Sa pinakatimog na bahagi ng bansa, matagal nang nagaganap ang armadong labanan sa pagitan ng mga puwersa ng gobyerno at ng mga separatistang grupo. Ngunit sa kabila nito, bihirang makaranas ang Thailand ng malawakang pamamaril sa loob ng maraming taon. Malaki rin ang impluensya ng militar sa Thailand. Ilang ulit na nitong naagaw ang kontrol sa pamahalaan sa pamamagitan ng mga military coup. Noong 2014, muling pinamunuan ng mga general ang isang coup na nagpabagsak sa umiiral na gobyerno. Kalaunan, binago pa nila ang konstitusyon upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Itinuturing nila ang kanilang sarili bilang mga tagapagtanggol ng monarkiya ng Thailand at hindi sila nag-aatubiling patahimikin ang sinumang kumokontra sa kanila. Isa sa mga sundalong kabilang sa organisasyong ito ay si Chakrapanth Thoma. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Ipinanganak siya noong April 4, 1988. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang pagkabata bago siya sumali sa militar. Batay sa mga ulat, nagmula ang kanyang pamilya sa isang maliit na nayon sa lalawigan ng Chayapum sa hilagang silangang bahagi ng Thailand. Nag-aral siya sa Chayapum Phakdi Chumphon School bilang bahagi ng Class 106. Kilala siyang mahilig maglaro ng soccer at regular ding nag-iihersisyo sa gym. Kalaunan, pumasok siya sa Royal Thai Army Non-Commissioned Officer School bilang isang kadet. Dito niya ipinakita ang kanyang husay sa long-range marksmanship o pagbaril ng target mula sa malalayong distansya. Sumailalim din siya sa espesyal na pagsasanay tungkol sa mga taktika ng ambush o sorpresang pag-atake. Pagkatapos ng kanyang pagsasanay, tuluyan na siyang naging sundalo at umabot sa ranggong Sergeant Major. Naitalaga siya sa 22nd Ammunition Battalion na nakabase sa Surat Hamfitak Military Camp. Noong 2013, habang nasa militar pa, gumawa rin siya ng YouTube channel na pinangalanan niyang Armor Piercing. Doon siya nag-upload ng mga vlog, gameplay videos at mga video kung saan makikita siyang nagpapaputok ng iba't ibang baril sa shooting range. Sa loob ng ilang taon ay naging aktibo siya sa kanyang channel bago tuluyang tumigil sa pag-upload noong 2019. Ayon sa kanyang mga kasamahang sundalo, mahusay siya sa kanyang trabaho, ngunit tahimik at hindi pala salita. Ngunit ang hindi nila alam, sa likod ng kanyang mahinahong kilos ay unti-unting naiipon ang matinding galit. Ang galit na iyon ay nakatuon sa isa sa kanyang mga nakatataas na opisyal. Sa Thailand, ang pagiging mataas ang ranggo sa militar ay kadalasang nagbubukas ng daan sa kapangyarihan at malaking kita. Maraming opisyal ang nakapagpatayo ng sarili nilang negosyo habang nananatili pa ring aktibong sundalo. Ngunit hindi lahat ng mga negosyong ito ay malinis ang paraan ng pagpapatakbo. Pinaniniwala ang sangkot ang mismong nakatataas ni Chakrapanth sa isa sa mga negosyong iyon. Isang pangyayaring kalaunan ay magsisilbing mitsa ng trahedyang yayanig sa buong Thailand. Matagal nang may suliranin sa loob ng militar ng Thailand. Hindi na bago ang mga ulat na may ilang matataas na opisyal na nananamantala sa mga sundalong mas mababa ang ranggo, lalo na sa mga bagong recruit. Isa sa mga karaniwang reklamo ay ang pagbabawas ng kanilang sahod, kung saan ang natitirang pera ay napupunta sa bulsa ng kanilang mga nakatataas. Pinaniniwala ang isa si Colonel Ananath Kasai, ang commanding officer ni Chakrapanth, sa mga opisyal na sangkot sa ganitong uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Kasama rin umano ang biyenan nitong babae sa panloloko kay Chakrapanth. Hindi malinaw ang lahat ng detalye ng kanilang transaksyon. Ngunit ayon sa mga ulat, pumayag si Chakrapanth na bumili ng isang lote mula sa dalawa.
Sa hindi paganap na malinaw na paraan, nagawa umano nilang samantalahin ang sistema kaya hindi na nila kinailangang ilipat sa kanya ang pagmamay-ari ng lupa. Ang mas masakit pa, hindi na rin naibalik kay Jack Rapant ang perang naibayad niya bilang deposito at iba pang bayarin. Dahil dito, lalong tumindi ang galit niya kay Colonel Ananat at sa biyenan nito. Unti-unti ring nawala ang kanyang tiwala, hindi lamang sa kanyang nakatataas, kundi maging sa sistemang umiiral sa loob ng militar. Sa paglipas ng mga buwan, nagsimula na siyang magkwento sa ilan niyang malalapit na kaibigan tungkol sa nangyari sa bentahan ng lupa at sa perang nawala sa kanya. Madalas na rin niyang banggitin ang matinding galit na nararamdaman niya laban sa kanyang commanding officer. Pagsapit ng February 2020, tila umabot na sa sukdulan ang lahat. Noong February 7, nagpost si Jack Rapant sa Facebook ng mensaheng, "Gusto niyong subukan ang swerte ko, ha?" Makalipas ang ilang oras, nagbahagi pa siya ng isa pang nakakabahalang mensahe. "Sana tulungan ako ng banal na kapangyarihan na makaligtas hanggang bukas." Sa isa pang post, nag-upload siya ng larawan ng isang revolver at mga bala na may caption na "Panahon na para maging exciting." Hindi gaanong pinansin ng mga nakakita sa kanyang mga post. Para sa karamihan, isa lamang itong emosyonal na pagpapahayag ng galit o pagkadismaya. Walang sino man ang nag-akalang seryoso pala ang kanyang ipinahihiwatig. Kinabukasan, mapapatunayan nilang may mas madilim pala siyang balak. Noong February 8, 2020, nagsimula ang araw na tila normal lamang. Ngunit para kay Jack Rapant, iyon na ang araw na matagal na niyang pinagpaplanuhan, ang araw ng kanyang paghihiganti. Bandang tanghali, muli siyang nag-post sa Facebook. Sa pagkakataong ito, tila gusto na niyang ipaalam sa lahat ang dahilan kung bakit niya gagawin ang kanyang binabalak. Isinulat niya na yumaman sa panloloko at pananamantala sa kapwa. Akala ba nila madadala nila ang perang iyon sa impyerno? Ilang sandali matapos ang post na iyon, nagtungo siya sa lungsod ng Nakhon Ratchasima o mas kilala sa tawag na Korat ng mga lokal. Bandang 3:00 ng hapon, dumating siya sa bahay ni Colonel Ananat na matatagpuan malapit sa kanilang kampo militar. Naroon din ang biyenan ng opisyal. Hindi nagtagal ay nauwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Sa gitna ng komprontasyon, inagaw ni Jack Rapant ang sandata ng colonel at inatake ito sa mukha. Pagkatapos ay ibinaling niya ang sandata sa biyenan nito at inatake din sa ulo. Maaaring isipin ng marami na dito na matatapos ang kanyang paghihiganti, ngunit yun pa lamang ang simula. Matapos ang halos 30 minutong pananatili sa bahay ng colonel, umalis si Jack Rapant at nagtungo sa Surat Hampitak Military Camp, ang mismong kampo kung saan siya nakatalaga bilang sundalo. Bandang 4:00 ng hapon, dumating siya sa loob ng base. Una niyang pinuntahan ang lugar kung saan nakaimbak ang mga armas ng kampo. Sa may entrada, isang sundalo ang nakatalaga bilang gwardiya. Dahil tahimik ang araw na yon, abala lamang ito sa paggamit ng kanyang cellphone. Lingid sa kaalaman ng gwardiya, bago pa man siya lumapit ay nasamsam na ni Jack Rapant ang isang shotgun mula sa isang guard post. Lumapit siya sa gwardiya at nakipagkwentuhan pa ng parang walang anumang nangyari. Hindi rin naghinala ang sundalo dahil normal lamang sa loob ng kampo na makakita ng kasamahang may dalang sandata. Kahit pa itinutok na ni Jack Rapant ang baril sa gwardiya, hindi pa rin ito naghinala. Sanay na kasi ang mga sundalo na makakita ng kasamahan na may dalang armas sa loob ng kampo. Walang pag-aalinlangan, tumalikod pa nga ang gwardiya at nagsimulang maglakad patungo sa isang opisina. Sa sandaling iyon, biglang nagpaputok si Jack Rapant. Hindi agad bumagsak ang gwardiya sa unang bala. Napasuray lamang ito habang pilit na sinusubukang makalayo. Ngunit muli siyang pinaputukan ni Jack Rapant dahilan upang tuluyan siyang mawalan ng buhay. Pagkatapos nito, ginamit niya ang shotgun upang pasabugin ang kandado ng armory o imbakan ng mga armas. Sa loob ng armory, kumuha siya ng napakaraming sandata at bala. Nakuha niya ang 2 Type 11 rifle, isang M60 machine gun, isang bolt-action rifle at halos 800 bala. Matapos makuha ang mga armas, umalis siya sa kampo. Habang palabas, nakita niya ang isa pang opisyal na sakay ng isang Humvee. Pinaputukan niya ito, napinsalaan, at saka inagaw ang sasakyan bago mabilis na tumakas. Pagkalabas pa lamang ng bus militar, agad niyang pinaputukan ang 2 pulis at 2 sibilyang nasa labas. Lahat sila ay napinsalaan at ang 2 pulis ay nagtamo ng maraming tama ng bala sa likod at mga binti. Bandang 4:30 ng hapon, dumaan si Jack Rapant sa paligid ng Wat Pasat Taruam, isang templong Budista. Habang patuloy siyang hinahabol ng mga autoridad,
bigla siyang bumaba ng Humvee at walang habas na nagpaputok sa mga taong nasa kalsada. Sa maikling sandaling iyon, isang pulis at 8 sibilyan ang nakitil. Pagkatapos ay iniwan niya sa damuhan ang isa sa kanyang mga rifle at ang M60 machine gun. Nang makasiguro siyang wala nang malapit na humahabol sa kanya, muli siyang sumakay sa Humvee at ipinagpatuloy ang kanyang pagmamaneho. Hindi nagtagal, nag-post siyang muli sa Facebook. 3 ang nakitil bilang paghihiganti. Ang iba ay para sa pagtatanggol sa sarili. Mahigit 1 oras pa siyang nagmaneho bago makarating sa kanyang susunod na destinasyon, ang Terminal 21 Korat. Isa itong malaking shopping mall na may temang paliparan, nakilala sa mga replika ng iba't ibang sikat na lugar sa mundo, malalaking Lego display, at maging sa carousel na dinarayo ng maraming pamilya. Ngunit sa araw na iyon, ang dating masayang lugar ay magiging isa sa mga pinakanakakatakot na eksena sa kasaysayan ng Thailand. Pagdating sa labas ng Terminal 21, marami ng tao ang namimili dahil pampublikong holiday noon. Pagkababa niya ng Humvee, agad siyang nagpaputok sa sino mang makita niya. Wala siyang pinipili. Kahit ang mga taong nagtatakbuhan na para iligtas ang kanilang sarili ay patuloy niyang pinapaputukan. Habang ginagawa ito, binuksan pa niya ang Facebook at nagsimulang mag-livestream ng kanyang mga ginagawa. Makikita sa mga video na pinapaputukan niya ang mga dumaraang sasakyan gamit ang kanyang Type 11 rifle. Maraming driver at pasahero ang nakitil habang sinusubukan lamang nilang makalayo sa lugar. Ayon sa mga nakasaksi, kapansin-pansin ang husay ni Chakrapanth sa pag-atake. Karamihan sa kanyang mga pag-atake ay tumatama mismo sa ulo o dibdib ng kanyang mga biktima. May ilang sibilyan na nagtangkang tulungan ang mga napinsala, ngunit sa halip na mailigtas ang mga ito, sila naman ang naging kasunod na target. Sa isang video na kuha ng cellphone, makikitang bumaba ang isang lalaking sakay ng motorsiklo upang tulungan ang isang napinsalaan nakahandusay sa kalsada. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang lumitaw si Chakrapanth mula sa likuran ng Humvee habang nakatutok ang kanyang sandata. Isang putok ang tumama sa dibdib ng lalaki. Napasuray siya, nakalakad pa ng ilang hakbang patungo sa isang palumpong bago tuluyang bumagsak. Sa labas pa lamang ng mall, 12 sibilyan na ang nakitil ni Chakrapanth habang marami pang iba ang napinsalaan. May ilang motorista na nagsimulang mag-record gamit ang kanilang cellphone matapos marinig ang sunod-sunod na putok, ngunit laking gulat nila nang sila mismo ang kanyang paputukan. Sa gitna ng kaguluhan, muli siyang nag-upload ng video sa Facebook. Habang nakatayo sa tabi ng Humvee, gumawa siya ng kilos na parang nagpapaputok ng sandata gamit ang kanyang kamay at pabirong sinabi, "Pagod na ako. Hindi ko na maigalaw ang daliri ko." Makalipas ang ilang sandali, pinasabog niya ang isang tangke ng gas na nagdulot ng malaking sunog sa paligid. Pagkatapos nito, nag-selfie pa siya habang makikita sa likuran ang naglalagablab na apoy at agad itong in-upload sa Facebook. Marami sa kanyang mga kaibigan ang hindi pa alam ang nangyayari. Laking gulat nila nang makita siyang nakasuot ng military helmet at kaswal na damit habang kalmado siyang nakatayo sa harap ng isang malaking sunog na siya mismo ang nagpasimula. Bandang 6:00 ng gabi, pumasok na si Chakrapanth sa loob ng Terminal 21. 3 oras na ang lumipas mula nang simulan niya ang kanyang pag-atake at malinaw na wala pa siyang balak huminto. Sa kuha ng CCTV ng mall, makikitang kalmado lamang siyang naglalakad papasok habang pasa ng kanyang rifle sa balikat. Wala siyang pagmamadali, para bang normal lamang ang lahat ng nangyayari. Pagpasok niya, nagunahang tumakas ang mga mamimili. Ayon sa isang babaeng saksi, kararating lamang niya sa kanyang sasakyan matapos kumain ng bigla niyang makita ang kaguluhan. Aniya, una kong nakita ang isang babaeng hysterical na tumatakbo palabas ng mall. Pagkatapos, isang rider ang bigla na lang iniwan ang motorsiklo niya at tumakbo para makaligtas. Samantala, ang mga hindi agad nakalabas ng mall ay naiwan sa matinding takot. Marami ang nagkubli sa loob ng mga tindahan at stockroom habang desperadong nagte-text o tumatawag sa kanilang mga pamilya at sa mga awtoridad upang humingi ng tulong. Ilang sandali lamang matapos siyang makapasok, pinaputukan ni Chakrapanth ang mga security guard ng mall. Isa sa kanila ang nakitil, habang 2 pa ang malubhang napinsalaan. Kasabay nito, agad na isinara ng mga pulis ang buong paligid ng Terminal 21 at nagpatupad ng mahigpit na seguridad sa loob ng humigit kumulang 2 kilometrong radius. Marami ang ligtas na nailikas palabas ng mall, ngunit hindi pa rin matiyak ng mga awtoridad kung ilan pa ang naiwan sa loob, mga taong maaaring hindi na makalabas o sobrang natatakot upang subukang tumakas.
Mula sa ibabang bahagi ng mall, nagtungo si Jakrapant sa ika-4 na palapag. Dito, pinaniniwala ang nagbihag siya ng maraming tao na naipit sa loob ng gusali. Ayon sa isang nakaligtas na testigo, siya at marami pang iba ay nagtago sa loob ng isang banyo sa ika-4 na palapag habang naririnig ang sunod-sunod na putok ng sandata. Makalipas ang ilang sandali, nagawa nilang dahan-dahang bumaba hanggang sa ika-2 palapag. Ngunit nang muli silang makarinig ng mga putok, napilitan silang magkubli sa ilalim ng mga mesa ng isang restaurant, umaasang hindi sila mapapansin ng gunman. Habang nagpapatuloy ang takot at kaguluhan sa loob ng mall, tuloy-tuloy namang nagpo-post si Jakrapant sa Facebook. Nag-upload siya ng mga video, mga mensahe at maging ng mga meme na para bang wala siyang pakialam sa nangyayaring trahedya. Sa isa sa kanyang live stream, muli niyang inulit ang dahilan na sinasabi niyang nagtulak sa kanyang ginawa. Yumaman sa panloloko at pananamantala sa kapwa. Akala ba nila madadala nila ang perang iyon sa impyerno? Bandang 6:30 ng gabi, muli siyang nag-post. Ang kamatayan ay hindi maiwasan para sa lahat. Habang isa-isang naililikas ng mga autoridad ang daan-daang taong naipit sa loob ng mall, patuloy namang umiikot si Jakrapant sa iba't ibang bahagi ng gusali habang walang tigil sa pagpo-post sa Facebook. Bandang 6:57 ng gabi, nagtanong pa siya sa kanyang account, "Pwede ba akong sumuko?" Makalipas ang ilang minuto, nag-post siyang muli. Huminto ako ng 7:09 at 3 minuto lamang ang lumipas, nagtanong na naman siya, "Nakitil na ba iyong 3 lalaki?" Pinaniniwala ang tinutukoy niya ang mga security guard na kanina lamang ay kanyang pinaputukan. Pagsapit ng gabi, biglang naging tahimik ang sitwasyon sa loob ng mall. Habang tumitindi ang tensyon, nakaisip ng paraan ang mga autoridad upang subukang tapusin ang krisis nang hindi na madagdagan pa ang mga biktima. Dinala nila sa lugar ang ina ni Jakrapant. Habang umiiyak, paulit-ulit siyang nakiusap sa kanyang anak na isuko na ang sarili. Ngunit walang naging epekto ang pagsusumamo ng kanyang ina. Hindi siya lumabas, hindi niya pinalaya ang mga taong naiipit sa loob at lalong hindi siya sumuko. Samantala, lumakas ang batikos laban sa Facebook dahil pinayagan nitong mag-livestream si Jakrapant at gamitin ang platform upang magbigay ng mga update habang isinasagawa ang kanyang pag-atake. Dahil dito, bandang 9:30 ng gabi ay tuluyan ng isinara ng Facebook ang kanyang account. Bagamat marami ang sumang-ayon sa naging desisyong iyon, nagkaroon din ito ng isang malaking epekto. Nawalan ng paraan ang mga pulis at maging ang publiko upang malaman ang kanyang mga galaw at kung ano pa ang susunod niyang gagawin. Sa pagitan ng 10 at 11 ng gabi, nagawang makapasok ng mga pulis sa loob ng mall at nailigtas ang daan-daang tao na matagal nang nagtatago, kabilang ang mga nagkubli sa ilalim ng mga mesa ng restaurant. Kalaunan, nakontrol na rin nila ang buong ground floor ng gusali. Mula roon ay paulit-ulit nilang inutusan si Jakrapant na sumuko. Ngunit sa halip na makipag-usap, muli siyang nagpaputok. 2 pulis at 1 sundalo ang nakitil, habang 3 pa ang malubhang napinsalaan. Hindi nagtagal, inamin ng mga autoridad na hindi na nila alam kung saan eksaktong nagtatago si Jakrapant sa loob ng napakalaking mall. Ang hindi nila alam, ilang sandali matapos maghating gabi ay nakalipat na siya sa basement ng gusali, malapit sa grocery at food court. Nagpatuloy ang malawakang operasyon ng mga pulis habang sinusuyod ang bawat bahagi ng mall. Bandang 2:00 ng madaling araw, muling umalingaw-wangaw ang mga putok ng sandata matapos muling makasalubong ng mga autoridad ang sospek. Ilang sandali matapos ang engkwentro, 2 katawan ang inilabas mula sa mall gamit ang stretcher. Isa sa mga ito ay isang opisyal ng pulisya. Makalipas ang halos 20 minuto, 4 na bata at ilan pang mga nakaligtas ang tuluyang nakalabas ng gusali. Bago sila tuluyang pinayagang makalapit, iniutos ng mga pulis na itaas muna nila ang kanilang mga kamay at ipakilala ang kanilang sarili. Nag-iingat ang mga autoridad dahil may posibilidad na maaaring magpanggap na sibilyan ang gunman upang makatakas. Ayon sa Prime Minister, personal na alitan ang naging ugat ng krimen. Ngunit hindi na muna siya nagbigay ng iba pang detalye habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang volunteer rescue worker na tumulong sa loob ng mall ang nagsabi pa sa media na hindi pa ako nakakita ng ganito. Napakalungkot ng lahat. Isa siyang sundalo. Hindi niya dapat pinaputukan ang mga inosenteng sibilyan na walang laban. Bandang 4:50 ng hapon lamang tuluyang nailabas ang lahat ng katawan mula sa loob ng Terminal 21, kabilang ang labi ni Jakrapant. Dinala ang mga ito sa forensic department ng isang kalapit na ospital upang isailalim sa pagsusuri. Habang lumilipas ang mga oras, may ilan pang napinsalaan ang hindi na nakaligtas.
Dahil dito, tumaas sa 30 katao ang kabuuang bilang ng mga nakitil. Nagpaabot ng pakikiramay ang commander ng 2nd Army Region sa mga pamilya ng mga nakitil at napinsalaan. Ipinaliwanag din niya sa publiko ang kabuuang pangyayari mula sa pagkitil ni Jack Rapant sa kanyang dating commanding officer at biyenan nito hanggang sa malupit na pag-atake sa Terminal 21 at sa kanyang pagkakitil sa kamay ng mga awtoridad. Nangako rin ang 2nd Army Region na patuloy nilang tutulungan ang lahat ng naapektuhan ng trahedya. Ayon sa kanila, marami pa sa mga napinsalaan ang nananatili sa ospital at ang ilan ay sumasailalim pa rin sa mga operasyong medikal upang mailigtas ang kanilang buhay. Pagkatapos ng insidente, umani ng matinding batikos ang Facebook. Marami ang nagsabing masyadong matagal nitong pinayagang mag-livestream si Jack Rapant habang isinasagawa ang kanyang pag-atake. Sa kabilang banda, mayroon ding mga bumatikos sa desisyon ng kumpanya na biglang isara ang kanyang account dahil nawalan ng paraan ng publiko at maging ang mga awtoridad na masubaybayan ang kanyang mga galaw. Sa madaling salita, anuman ang naging desisyon ng Facebook, tila mahirap pa ring maiwasan ang matinding kritisismo. Samantala, iniutos ng hepe ng pulisya ng Chaiyaphum Province ang pagbuo ng isang espesyal na grupo upang magsagawa ng masusing investigasyon sa buong insidente. Kasama sa kanilang mga hakbang ang paghingi ng pahayag mula sa ina ni Jack Rapant. Dinala siya sa himpilan ng pulisya upang makatulong sa investigasyon at ayon sa mga ulat, kusa naman siyang nakipagtulungan sa mga awtoridad. Patuloy ding sinusubaybayan ng punong ministro ang bawat bagong impormasyon tungkol sa kaso habang muling nakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima. Samantala, nanawagan ng health minister sa publiko na mag-donate ng dugo sa mga ospital upang matulungan ang mga napinsalaan. Maraming mamamayan ang agad na tumugon sa panawagang ito. Ngunit hindi lamang Facebook ang umani ng batikos matapos ang trahedya. Maging ang ilang TV station sa Thailand ay nakatanggap din ng maraming reklamo mula sa publiko dahil sa paraan ng kanilang pag-uulat habang nagaganap ang krisis. Habang nagpapatuloy ang operasyon ng pulisya, halos real-time nilang ipinapakita sa ere ang bawat galaw ng mga awtoridad. Masyadong detalyado ang kanilang coverage, mula sa kinaroroonan ng mga pulis hanggang sa mga hakbang na kanilang isinasagawa. Dahil dito, pinaniniwala ang nagkaroon ng malaking kalamangan si Jack Rapant. Sapat na para sa kanya ang silipin ang balita sa kanyang cellphone upang malaman kung nasaan ang mga pulis at kung ano ang susunod nilang gagawin. Marami ang naniniwalang ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagawa niyang makaiwas sa mga awtoridad at manatiling nagtatago ng napakatagal. Dahil sa matinding kontrobersya, nagpatawag ng pagpupulong ang Thai Broadcast Regulator kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang istasyon ng telebisyon upang talakayin ang naging paraan ng kanilang pag-uulat. Pagkatapos ng pulong, naglabas ang regulator ng bagong direktiba. Inutusan ang lahat ng TV station na itigil ang live coverage ng mga nagpapatuloy na operasyon ng pulisya at mga aktibong pag-atake. Ipinagbawal din ang pagbibigay ng anumang impormasyong maaaring makahadlang o makapagbigay ng kalamangan sa mga sospek habang isinasagawa pa ang operasyon. Hindi naman ipinagbawal ang pag-uulat ng buong detalye ng insidente. Ngunit kinakailangan muna nilang hintaying matapos ang operasyon bago ilabas ang sensitibong impormasyon. Lumabas din sa investigasyon na hindi ito ang unang pagkakataong naglabas ng ganitong utos ang regulator. Noon pa man ay ilang beses na silang nagbigay ng babala sa mga TV station tungkol sa ganitong klase ng coverage, ngunit marami umano ang hindi ito sinunod. Kaya naman nagbabala ang regulator na ang sinumang muling lalabag sa mga patakarang ito ay haharap sa mas mabigat na parusa. Marami sa publiko ang sumang-ayon sa naging desisyong ito. Sa social media, nagtrend ang iba't ibang hashtag tulad ng hashtag #BanChannel1, hashtag #BanThaiRath at hashtag #MediaWithoutEthics. Ipinakita nito ang matinding pagkadismaya ng maraming Thai sa naging papel ng media sa gitna ng krisis. Para sa marami, tila mas naging mahalaga sa ilang istasyon ang mataas na ratings kaysa sa kaligtasan ng publiko. Ayon sa ilan, hindi dapat isugal ang buhay ng mga tao kapalit lamang ng mas maraming manonood, ngunit hindi lamang ang media ang naging sentro ng batikos. Maging ang militar ay matinding kinuwestiyon ng publiko matapos ang insidente. Isa sa mga pangunahing tanong ay kung paano nagawang makapasok ng sarili nilang sundalo sa armory at makakuha ng napakaraming armas ng halos walang hadlang. Mas lalo pang nadagdagan ang galit ng publiko nang lumabas na isang simpleng kandado lamang ang nagsisilbing proteksyon sa imbakan ng mga armas ng kampo. Para sa marami, napakalaking pagkukulang iyon sa seguridad.
May iba naman na naniniwalang ang tunay na ugat ng trahedya ay ang matagal ng isyu ng pang-aabuso at pananamantala sa mga sundalong mababa ang ranggo. Ayon sa kanila, ang sistemang ito ang nagtulak kay Chakrapant sa landas ng karahasan. Dahil dito, nagsimulang mag-trend sa social media ang hashtag na #ReformTheMilitary na nananawagan ng malawakang pagbabago sa loob ng sandatahang lakas ng Thailand. Hindi nagtagal, inanunsyo ng isang mataas na opisyal ng militar na nagsimula na silang bumuo ng mga bagong patakaran upang higpitan ang seguridad sa mga kampo at gawing mas mahirap ang pagnanakaw o pagkuha ng mga armas ng sinumang may masamang balak. Kasabay nito, muling nabuksan ang usapin tungkol sa gun control o mas mahigpit na regulasyon sa pagmamay-ari ng mga baril sa Thailand. Gayunpaman, marami rin ang nagsabing hindi iyon ang pangunahing issue sa kasong ito. Ayon sa kanila, ang ginamit ni Chakrapant ay mga armas na nagmula mismo sa imbakan ng militar. Kaya para sa ilan, ang tunay na dapat tutukan ay ang seguridad ng mga kampo at ang mga suliraning umiiral sa loob mismo ng institusyon, sa halip na ang karaniwang batas tungkol sa pagmamay-ari ng sandata. Kung nagustuhan ninyo ang video at may natutuhan kayo, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Noel Polo TV para sa mas marami pang nakakagulat at makabuluhang kwento mula sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa susunod na video.